Handa na ba kayong sumama sa muli kong pagbisita, mga kabisitero? Aba, kung hindi pa, hayaan niyong busugin namin ang mga mata nyo sa pagtingin ng mga ibon dito sa loob na to. Saan ito matatagpuan? Dito lang yan sa Parañaque, isa sa mga bayan at lungsod na bumubuo ng Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Ito ay naliligiran sa hilaga ng lungsod ng Pasay, ng lungsod ng Taguig, sa hilagang Silangan. Ano pa ba? Tara, simulan na natin! Ito ang Bisitero. Bisitero, welcome sa loob ni Boss Ed Pili. Tara! Isang best achievement na talagang medyo para sa akin memorable yung 2012 na MSOLR na medyo malaking naging premyo namin, pero ang bottom line nakapagpa third and fourth overall kami doon. Salamat ako dun sa mga kaibigan ko, kay Oliver Tayag at saka kay John Master Rapper Enosanto, dahil sila yung mga nagtiwala na magbigay sa akin ng ibon na although nag-import ako ng ilan, pero itong mga kaibigan na to, pinahiram ka ng ibon, talagang dun, medyo nag-evolve. Good morning mga kabisitero, this is Ed Pili ng Android EJ Lopes. Matagal na akong nag-iibon, siguro college days pa. During that time, ang gustong-gusto kong pinupuntahan si Sir Manny Cruz, yung sa Tondo, yung kabilang bakod lang, lagi ako nanonood doon. During that time, nag-aaral pa lang ako, hindi kayang mag-ibon. Talagang hobby na to maski nung maliit pa, nag-aalaga na ako ng mga netoy. Nung nagkaroon na ng business, unang-una ako nagkarera ulit sa Batangas. Yun nga, nagkaroon kami ng club doon, yung Bagwis. Kung siguro marami nakakakilala dyan sa club niyan, yung Batangas Golden Wing Society. Doon, medyo naging masaya na yung pagkakarera. Tapos, nung medyo meron ng pagkakataon para maglaro sa PHA, MMFC, so nakapaglaro na kami doon kahit sa PFC. Pare Ed, good morning at nakarating kami dito sa loft mo. Okay. Ayan, kamusta pala yung buhay fancier? Masaya dahil natuloy na yung karera, finally, tuloy-tuloy na yung training. Tapos yan, natuloy na yung derby race. Although medyo masama ng konti dahil napahirapan talaga ang karera ngayon. Oo nga. So, bali isang ka ngayon naglalaro? Sa ngayon PHA kasi kalilipat lang namin dito sa loft. Medyo hindi na kami muna lumaro na MMFC. Pero by next year, mayroon na kaming PFC, I think. Tapos kung kakayanin pa namin yung MMFC, baka babalik kami MMFC. Pero ngayon, meron kaming South PHA tsaka APR dong, no? APR. Yeah, APR. Oo. Bali yung laro nyo ngayon, di ba ang laro natin last time do sa PHA nyo, no? North. Meron ba tayong nakuha ngayon? Sa ngayon, medyo maganda naman kasi I think nung Alcala nagpang 13 ibon. Tapos, yung sumunod na lap, Gataran, nakachamba naman, naka-third. Pero actually, may problema pa ng konti datingan. Pero muntik nga makachamba mag-lap winner. Pero third pa siya. Tapos itong Apari, finally nakapasok kami doon sa auction. Kasi yun ang isang target namin ni Dong na makapasok man lang dyan sa na yan. Kasi 2018, nandun pa kami sa Tondo, naka 7th overall tayo, Dong. 7th overall naman. Pero during that time, special pa lang yung ring namin. Subok lang talaga sa PHA yun. Ngayon, medyo nakaana naman. Kaya lang, hindi nakatapos yung ibon ng superset. Pero nag-uwian. Nag-uwian lahat. Yung apat naman yung pauwi namin na ibon. Doon pa sa pag-aalaga natin, ano ba ang ginagawa natin dyan? Katulad nyo, no, naglalaro kayo sa isang prestigious na club dito sa Manila. Paano nyo ba inaasikaso yung mga ibon nyo para sa kaalaman ng ating mga newbies? Okay. Number one, maski naman ibang fancier, mga big time, kami naman nagsisimula, lumalaban kahit sa Batangas, kahit dito sa Manila. Pinaka-importante talaga yung conditioning ng ibon na una, talagang kailangan naka-para stop. Yung Belgica, ginagamit namin yung para stop para
ma-cleanse yung mga breeder. Saan ba ito nilalagay? Sa tubig o Tubig yun. Siguro isang sachet nun, 2 liters. Tapos, after that, syempre, BBS mo rin. Tapos, yung importante yung bakuna, talagang nagbabakuna na rin kami ngayon. Yung last year, nagbakuna na kami ngayon. Nag-start na kaming mag-ganon. Tapos na kami sa Parastop, magbabakuna na din. Nagse-set up na kami. Kaya lang, medyo ang release ng ibon, ng ring ng PHA, mga January, first week ng January, so doon pala kami magsasalang. Okay. So dapat talaga condition na kayo ngayon. importante makondisyon talaga yung breeder. Dati hindi namin ginagawa yun. Kumbaga, okay na sa amin yung maganda katawan. Tapos ngayon, this year, siguro medyo tututo kami sa patuka na talaga i-consistent namin dahil kung ano lang available sa Batangas, yun ang pinakamahirap dapat consistent din sa patuka. Oo. Pagka nagpaiba-iba ka, yun, medyo problema. Ayun nga lang. So sa mga flyer, anong ginagawa natin bago tayo maglipad or habang lumalaban? Anong pwede nating gawin? Ganun pa rin, magkukondisyon ka pa rin, kinakailangan, yung importante pa rin yung Parastop, BS. Actually, ang gamit namin ngayon na vitamins is, nag-Ayurveda kami ulit, bumalik kami sa Ayurveda. 2018, nung nakaparty kami, nag-Ayurveda kami noon. Naka 7th overall Ayurveda. Ngayon, binalik namin. Maganda na may resulta. Hold over lang yung PHA. Napakahirap nung karera na yun, talagang 3-day shift, kumbaga. Talagang pagalingan na lang talaga ng kondisyon. Oo naman, sobra. Hindi mo gugustuhin yun, pero walang magagawa. Talagang yun ang rules. Pagka sinabi ng PHA, ganito, talagang wala tayo. So, conditioning pa rin. Importante. So, yung very basic yun. Si Dong, yung lopman ko, ang nag-aalaga rito. May mga lopman ako. Minsan, ako nagseset ng kung ano gagawin. Bahala si Dong magpa-implement. Mga kabisitero, nandito po ang ating matinding fansir at matinding lofman, no? Mag-partner po sila. Partner in crime sa pagkakalapate, ika nga. Ayan. Sir Dong, pakilala ka nga po sa ating mga viewers. Dong Pabalan, Laking Quiapo, yun lang. Ayan, paano mo inasikaso yung ibon ni Boss Ed? Lalo pagka wala siya. Basta ako, sinusunod ko lang kung ano yung na-advise ni Sir na gagawin. Basta yun lagi pinatutupad ko. Hindi pwede natin baluktutin yun. Sigurado, hindi magagalit si boss. Kaya kailangan, sunod lang ng sunod. Sa tutok sa pagpapalipad, tutok lang. Number 1. Talaga yung mga fly, sa lock, laging malinis dapat. Yun nga. Sir Ed, paano po kayo nagte-training ng mga ibon nyo? Una, self-training. Talagang ang ginagawa namin hanggang 30 kilometers, nag-self-training kami. Then after na medyo maganda na yung salida ng ibon, sasakay na kami ng truck. Medyo nakakakaba na yan kasi ang maganda lang kasi sa PHA, kaya medyo maganda ang yung ang chance mo rin. Kasi maliit ang radius. Kasi hindi katulad pagka malaki yung radius, syempre pagka advantage yung kung saan papunta hangin, kung paano darating ibon, kung paano haharangan ng masamang panahon. Hindi katulad sa PHA, at 20 kilometer radius, per yan. Which is I think parang sa Taiwan, ganun din. Kasi pag sa Taiwan, talagang grupo lang sila eh. Hindi naman pwedeng malaking radius talaga. So yun, self-training, minumotor ng isang kasama namin, parang lalamove. Tapos pagka pag hindi na kaya, malayo na, di isasakay namin sa sakyan. Tapos pagka pwede na, di ikarga na kami sa sa truck. And Sendong kasi, sa totoo lang, matagal ng fancier yan. Siya mismo magaling magkarera yan, sarili niyang ibon. Hindi, kilala yan. Kilala sa Quiapo, kilala rin sa Cavite. Kaya mga kapanood dito, si Sendong ang panonoorin eh. Hindi naman ako. Oo. So matagal na sa akin, Sendong. Mga ilang taong Dong? 4 na siya. 4 na taon na, 4 na taon na. Sir Dong, bilang lofman at nag-aasikaso madalas din ng ibon ni Sir Ed, ano bang may advice mo para sa ating mga kabisitero? Tutok lang sa ibon, tutok lang. Number 1, tutok, saka laging malinis ang kulungan, saka tubig, number 1, tubig. Yan lang advice ko. Saka yung, wag makakalimutan na flashing kada karera. Yun lang. Saka shoutout sa mga Batang Cavite. Batang Cavite, mga tropa. Shoutout sa inyo, Batang Batangas. Okay. Maraming barkada tayo. Oo nga. And lastly, Sir Ed, ano po ang may advice natin para sa mga newbie nating fansir dyan na talagang
gustong-gustong magkalapate at gustong-gustong matuto? Okay, number one, yung pag-iibon, magastos. Talagang kung hindi buo yung loob mo na gumastos, siguro huwag mo na ituloy. Pero kung gusto mo lang maglibang, yung magkarera, mag-training, subukan, pwede naman. Kasi pagdating ng duluhan, talagang iba na yung naglalaro eh. Kami, matagal na kami nag-iibon, bihira pa rin kami manalo. Although may achievement naman, tingin ko maganda naman. And shoutout ko na yung partner ko, si Jaime John Inosanto, baka magalit. Ito pre, pinanggit na kita. Sa kanya kasi galing yung mga ibon ko. Wala. Tsaka kay Oliver Tayag, yan mga nagsimula na tumulong sa akin para mag-ano. Ngayon, ang advice ko sa mga newbie, kung talaga may puhunan kayo at gusto nyo talaga, pumunta kayo unang-una sa kaibigan nyo dahil mahirap. Although marami magagaling na ibon, may peds, may resulta, pero sabi nga ng isang magaling na fancier, hindi naman ibibigay siya yung ibon nila na naglelay ng golden eggs. Kumbaga, trust pa rin Trust pa rin sa kukunan mo at talagang kaibigan mo, talagang bibigyan kanya ng ano. Eh nako, mahilig talaga ako mag-gift bird. Pagka bihira ako magbenta, actually yan si Dex Ancheta, banggitin ko na rin, naging inaanak ko sa kasal. Pumunta sa akin, bumili sa akin kulay puti. Pero after that, naging ninong na ako Siyempre, bibigyan mo na lang ibon So ang pag-iibon, pagkakaibigan pa rin ang bottom line. Tapos, buo dapat ang loob mo, gagastos ka, at saka malaking parte pa rin ng swerte. Yun. Talagang malaking parte. Mga kapisitero, ang hawak kong ibon ay ito yung mga line nung MS OLR namin na 3rd overall champion, Biberman, tsaka Taiwan line ni Boss Jaime Santo. Ito yung mga medyo tinitingnan namin na sana tumira ngayong South. Gandang ibon, no? At shoutout pala dun sa mga kapeche na magagaling talaga. Walong pauwi. Hold over na. Nagpauwi pa. Sir Manny, halito ako sa'yo, boss. Thank you. Ito naman ang isang sa kinikip na line ni Boss Ed Philip, Jansen Arendok, overall champion ng bawisang mga line nito. Saka sa UCPC na nagano ang mga magulang nito. Magandang umaga ulit mga kabisitero. This is Edgar Pili po ng Android EJ Lobs. Salamat, kabisitero!